Ano kaya ang pakiramdam ng isang tao pag dati isa kang makapangyarihan, tapos dahil sa pagiging ganid mo sa pera at sa kapangyarihan mismo ay nabaligtad ang sitwasyon mo sa buhay at naging ebak ka na lang. At ngayon, lahat ng mga tao na dati pumapalakpak sa'yo, sumusunod sa'yo, ang mga kasama mo na lang ay mga ebak din na kamukha mo. Ganyan ang nangyari kay Digong, hindi ba? Dating Pangulo ng Pilipinas, pinakamakapangyarihan, kahit anong gustong gawin, nagagawa, pinapapatay kahit sinong gustong mapagtripan, kahit na yung justice system binabaluktot para lang maipakulong ang kalaban niya sa posisyon. Pero ngayon, nasa na siya? Isang ebak na lang, wala nang sumusunod, pinagtatawanan, at pati mga bata at mga mamamayang ordinaryo, minumura na rin siya dahil sa lahat ng kasamaan na diskubre na ginawa niya. Tapos itong anak niya na si Sara Duterte, si Sara may kapangyarihan pa dahil vice president pa, pero hindi na siya makapangyarihan. Magkaiba yung may kapangyarihan dahil nakaupo pa sa makapangyarihan, kasi hindi na siya makapangyarihan. Kung makapangyarihan siya, kontrolado niya lahat ng bagay. Yun ang isa sa manifestation ng power. Kontrolado mo ang lahat ng bagay dahil nasa side mo lahat ng mga tao na pwede mong utusan o pwede mong impluwensyahan ng mga gusto mong gawin. Ngayon, wala. Hanggang sa NBI, pinapatawag siya for an investigation, may impeachment case, tapos lahat ng tao sinasabi na may sayad siya, na baliw siya. Tinatanong kung saan niya ginastos ng mga pondo na ipinagkatiwala sa kanya. Hindi na makapangyarihan ng tawag dyan. Isa pa, yung mga DDS na dati, feeling nila makapangyarihan din sila dahil alam naman natin ang sabi-sabi, proximity to power is in itself power. Kapag nadikit ka sa makapangyarihan, ang pakiramdam mo, makapangyarihan ka na rin. Kaya tingnan natin si Harry Roque dati. Nung nakulong si Laila de Lima, tuwan-tuwa at sinabi pa niya may she rot in jail forever. O ngayon, sinong hinahabol ng batas? Sinong nagtatago? Eh di si Harry Roque, sinong nabulatlat pati ang love life? Sigurado sirang-sira ang pamilya niyan eh. Kahit hindi niya sinasabi, alam natin na yun ang repercussion ng mga ginawa niya at na mga bagay na nabisto tungkol sa kanya. O ito pang si Kibuloy, makapangyarihan nito dati. Sobra makapangyarihan na akala mo siya talaga ang anak ng Diyos. Pero ngayon, nasa si Kibuloy? Nakakulong at marami pang kasong hinaharap. At yung mga iba pang DDS na patong-patong ang mga kaso na hinaharap sa korte ngayon, na dati ang pakiramdam nila ay napaka makapangyarihan na sila. Hindi sila makapag-impluwensya para ma-drop ang mga kaso nila. At ngayon lahat sila ay nagsasama-sama. Lahat sila puro ebak, walang kapangyarihan, hindi makapangyarihan. Yan pong narinig nyo ay si Sir Third.View sa TikTok. Magaganda po yung content niya. Nagbibigay po siya ng commentary patungkol po sa politics at sa mga pangyayari sa bansa natin. Yung pong sinabi niya, yung pong narinig natin galing sa kanya ay isang uri po ng sentimiento or saloobin ng isang ordinaryong Pilipino patungkol po sa mga natuklasan natin, mga kababayan. Kayo po ba ay sumasang-ayon sa sinabi niya na mukhang yung dating tinitingala, hinahangaan na tao, si dating Pangulong Duterte, ngayon ay parang binabaliwala at talagang ibang-iba na po ang tingin ng mga tao sa kanya, no? Honestly, ang dami ko nababasang comment na talagang yung iba dismayado, disappointed at yung iba galit, no? Sa dating Pangulong Duterte. Yung reason po na nalaman natin yung nga pong findings, no? Yung report ni Congressman Acop patungkol po dun sa mga nalaman nila doon sa Quadcom hearing na may kinalaman sa Pogo, sa EGK, sa smuggled illegal drugs noong time ni Pangulong Duterte. Hindi lang isang beses dalawang beses. If I'm not mistaken, tatlo yun eh, no? Pero ang na-discuss po doon sa Quadcom, kung hindi po ako nagkakamali, dalawang beses po, 2017, 2018. Napasukan po ang custom. Bilyong-bilyong halaga ng shabu. Yung isa 6 point something billion, yung isa 3 point something billion. Ano? Panahon po yon ng sinasabing strongman at kamay na bakal at matapang, no? At astig na dating Pangulong Duterte. Pero ang pinagtataka po natin, ayun na nga, ang tapang niya. Pinatutumba niya yung mga tao, no? Na gumagawa ng illegal. Bakit sa panahon niya napasukan siya ng bilyong-bilyong halaga ng droga? And ang nakakasama ng loob dito, yung pong mga naparusahan patungkol po sa pagpasok na iyan ng mga illegal na droga, maliliit na tao lamang.
Tapos, maririnig natin sa balita, allegedly, meron pong koneksyon sa kanyang manugang, kay Mans Carpio at saka po sa kanyang anak na si Congressman Pulong at doon sa kanyang economic advisor na si Michael Yang. At ang dami pa natin natuklasan ano. Ito, ipaparinig ko po sa inyo yung maiksing sinabi ni Congressman Acop doon po sa kanyang report sa bayan na may kinalaman sa findings nila sa Quadcom. Ito po. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Ayun mga kababayan, talaga naman pong nakakaklabot yan. Nung nga pong pumutok po yung hearing na yan, yung balitang yan, sunod-sunod na po ang headline na lumabas. At ito nga po, headline sa mga pahayagan. Sabi dyan, lawmaker Rodrigo Duterte may be center of grand criminal enterprise. Ex-President Duterte is face of illegal drugs crime. Quadcom's Acop. Tapos ito pa, Quadcom exposes grand criminal enterprise behind Duterte's drug war. Ayan po yung mga headline na talaga naman po nakakakilabot. Ito, pinost pa ni Senator Trillanes. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise and at the center of it is Duterte. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Yun yung term, nabudol. Ayun po ay according kay Congressman Acop. So mga kababayan, sang-ayon po ba kayo dun sa sinabi niyo ni Congressman Acop na tayo po ay nabudol? Actually, hindi ko po isasama ang sarili ko kasi hindi ko naman po binoto si dating Pangulong Duterte. Hindi ako naniniwala dun sa 3 to 6 months na pangako at dun sa jet ski na pangako niya, no? So kayo po ba, kung kayo bumoto, sa tingin niyo, nabudol po ba kayo? Kasi kung ako tatanungin niyo, yung pangako niya 3 to 6 months, tapusin ang traffic, corruption, illegal drugs, lahat hindi nagkatotoo. Kahit sila mismo aminado, hindi nila nagawa. And yun nga po yung nakakasama ng loob. Bakit may hirap karamihan ang itinumba nung kasagsagan ng Tokhang at EGK? No? Hindi na naig ang rule of law at nawalan ng due process ang mga tao na nabiktima ng EGK. Pero kokonti or iilan lamang yung mga big time na nakita nating nahuli or natumba. Si Senator Laila de Lima nga po ay napagbintangan pa. Ginawang parang, alam yun, masabi lang na may big time or masabi lang na isang malaking politiko na napakulong, nasangkot sa droga, kahit hindi totoo. Si Senator Laila de Lima, inosente, pinakulong. No? So, yun po yung nakakasama ng loob. Kaya yun, sabi ni Congressman Acop, nabudol. Yun yung term eh. No? Hanggang ngayon naman, traffic pa rin. 3 to 6 months, traffic pa rin. Ang laki ng utang ng Pilipinas, no? Ang dami pa rin naghihirap. Kaya nakakalungkot dahil ito pa, kung iisipin niyo mga kababayan, yung mga taong nakapalibot sa kanya, yung mga taong link sa kanya, yung mga taong kaalyado niya, nasa saan sila ngayon? No? Si Congressman Tevez, pumunta ng ibang bansa, sa pagkakaalam ko, nagtago siya doon pero nahuli na po siya doon. Si Bantag hindi makita. Si Kibuloy nagtago. Si Alice Go, sinubukang tumakas, nagtago. Si Harry Roque, nasaan? Ng ibang bansa. Yung asawa ni Harry Roque, nasaan? Wala din. Si Michael Yang, hindi rin po natin alam kung nasaan. Si Tony Yang, yung kapatid ng Michael Yang, nahuli po sa airport, no? Nag-a-attempt yatang tumakas, no? Sila Cassandra Ong, at yung mga sangkot sa illegal na pogo, talagang nag-e-evade po sila, umiiwas sila, no? Sino pa? Si Congressman Pulong, hindi natin nakitang umattend ng Quadcom hearing para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Sa pagkakaalam ko, ini-invite siya. Si Atty. Mans Carpio, hindi rin umattend, no? Chance na sana nilang magkaharap-harap nila Senator Trillanes. Pero ang nakikita natin si Senator Trillanes nagpapakita ng mga ebidensya, ng mga proof, tapos yung mga testimonies nila Las Cañas, nila Matobato, nila Asierto, at ng iba't iba pang resource person doon or mga witnesses, corroborative eh, nagtutugma mga kababayan, no? Nagko-connect. Sabi nga, connect the dots, no? Nagtutugma at na-align sa mga ebidensya, no? So talagang mapapaisip ka eh, nabudol nga ba ang buong Pilipinas, no? Sincere nga ba ang dating Pangulong Duterte at mahal ba niya talaga ang Pilipinas? Doon na lamang sa stand niya na magje-jet ski ako, akala natin magiging tough siya or matapang pagdating sa China. Papalag, yung pala ang lambot. Naging maka-China, yumakap sa China. At yun na nga po, ano nangyari?
yung West Philippine Sea napabayaan at may mga mangingisda tayo na nagrereklamo noong time niya. Hanggang ngayon naman meron pa rin ano. Pero yung stand ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon para po sa akin yun ang tamang polisiya. Maka-Pilipino at palaban. Pero hindi nakikipag-away at hindi nakikipagdigma, no? So, yun. And then tingnan mo yung mga tao nga na nakapalibot sa kanya. No, si Kibuloy na lang pinagtatanggol nila. Patong-patong ang kaso. So sabi ko parang sa bagay ako hindi naman ako bumoto no? So kayo sa mga nanonood dito at mga DDS, tanungin niyo sarili niyo. Baka naman may mali na sa mga sinusuportahan niyo o sa pinaniniwalaan niyo, pinaninindigan niyo at pinaglalaban niyo. Baka mali na, no? Hindi ko talaga ma-imagine kung paano niyo na susubukang tanggapin na lamang na yung mga taong nakapalibot sa kanya at yung mga pangyayari na talagang nasa center po ang Pangulong Duterte. Mga pangyayari na may kinalaman sa illegal at kriminalidad. Ang nasa gitna po ay ang Pangulong Duterte. Isipin nyo, yung mga taong involved sa Parmali, mga close kay dating Pangulong Duterte. Yung mga taong involved sa, alam ko, if I'm not mistaken, please double check, meron ding issue sa pag-acquire ng mga vaccine, no? Sinovac na vaccine. And yung pagpasok ng mga dagsa-dagsang mga Chinese sa panahon niya, yung pastilla scam, no, or pastilla scheme sa immigration na sinusuhulan ang mga immigration officials, kaya dumagsa ang mga Chinese dito. Yung pagpakyaw ng mga Chinese sa mga lupain ng mga Pilipino, bawal sa batas yan. Paano yan pinayagan nung time niya? Paano naka-acquire ang mga Chinese national ng lupain sa Pilipinas? Bawal po sa konstitusyon yon. And then yung pag-legalize nila ng POGO, no? And then yung pag-acquire, ang dami rin naka-acquire ng mga birth certificate ng mga Chinese, naging Pilipino, kahit hindi naman talaga karapat dapat naging Pilipino. Nakakuha ng passport, nakakuha ng Filipino identity, nakakuha ng birth certificate, kahit ilang buwan, ilang taon lang na malagi dito. Lumaki sa farm, nagpa-late registration, yung pala gagamitin sa mga illegal na aktibidades, mga kababayan. Sa panahon po yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya siguro, nasabi ni Congressman Acop, yung nasabi niya, base sa mga findings nila, yun na lamang po talaga, ito nakakalungkot, yung panahon niya. Paano nangyari na sa tindi ng tapang niya at yung kinatatakutan siya, nakapasok ang bilyong-bilyong halaga ng droga sa custom pa mismo. Na ang sinasabi nga po ng mga broker at nung naririnig natin sa Quadcom hearing, kontrolado, di umano, ng anak niya na si Congressman Pulong at ng kanyang manugang na si Man Scarpio. Tapos ito pa yung mga issues ni BP Sara. Nung mayor siya, umabot ng mahigit bilyon ang confidential fund. Tapos ngayon, na vice president siya, nalaman natin ang dami palang red flags, issues at mga di umano'y fabricated na mga dokumento, resibo para lamang ma-justify ang confidential fund. Kaya sandamakmak ang notice of disallowances. So, anong mensahe ang sinasabi sa atin ito? Pabalik tayo dun sa tanong, nabudol ba tayo? Tapos, sabi pa nga dyan sa ni Congressman Acop sa presentation niya, Davao Mafia. Ayan po, sila pong gumawa niyan. Iyan, si Senator Bato, si Senator Bongo, yung mga pangalan nila na dadawit, no? Ewan ko na lang, mga kababayan, ako kasi hindi ko naman sila sinuportahan. Right from the start, alam ko, yung mga salitaan niya, mahirap panghawakan, mahirap paniwalaan. Na yung style ng kanyang pakikipagdebate, yung style ng kanyang pagbibitaw ng mga statement, sabi ko parang hindi ko kayang sumuporta sa ganun. Kaya from 2016 up to now, hindi ko siya sinuportahan talaga. Kasi may something na hindi ko naman sinasabing matalino ko, no? Pero siguro kung critical thinker ka, nag-iisip ka, mararamdaman mo at maiisip mo, ma-analyze mo na there's something wrong, mahirap suportahan, mga kababayan. Kaya nga yung mga kaibigan ko at office mate ko na DDS noon, na proud na nakikipagtalo sa akin, na pinagkakaisahan nila ako, ngayon tahimik na sila. Wala na silang masabi, siguro nahiya. Siguro, mapapahiya sila kapag nagsalita pa rin sila. Sa mga kauson, si Aisa Sigera, si Arnel Ignacio, si Drew Olivar,
si Jam Magno, yung mga talagang nakita natin solid DDS, nakikita pa ba natin sila sa mga maisog rally? Sa mga rally na pinagtitipan ng mga DDS? Di ba hindi na? Ang dami na pong nadismaya. And sa tingin ko, going back po dun sa tanong natin, ito na po ba ang katapusan ng Duterte political dynasty, mga kababayan? Sa tingin nyo po, ang hindi ko rin magets, bakit ganun? Magsalita ang mga Duterte, si VP Sara, si dating Pangulong Duterte, kung magmura, kung magalit, talagang, antindi. Talagang antindi na parang may pinaghuhugutan Pero, bakit sila nagkaganon? Bakit sila nagagalit? Dahil may mga issues sila na kinakaharap. Pero yung galit ba nila ay masasagot ang mga issues na yon? Masasatisfy ba ang mga Pilipino na kapag nagalit sila ay masasabi ng mga Pilipino ay wala pala silang ginawang mali or illegal pagdating sa pondo ng bayan? Di ba hindi naman? Si dating Pangulong Duterte, natandaan nyo yung mga sinasabi niya sa COA, parang pananakot no? Noong mga panahon na nililitis ng Senado yung issue ng bilyong-bilyong halaga na droga na nakapasok sa bansa natin sa custom, sila Senator Trillanes, sinong kontrabida? Sinong kontrabida para sa inyo? Di ba si Senator Trillanes? Sinong bida? Si Gordon. Kaya ako hindi ko binoto si Gordon Kasi noon talaga namang leaning towards Duterte yan si Gordon, kaya hindi ko yung binoto. No? Nung panahon na yun, na nililitis ng Senado ang issue na yan, na bilyong-bilyong halaga na nakapasok sa custom, ang masama sa paningin ng mga Pilipino si Senator Trillanes. Pero ano ngayon? Nalaman ng taong bayan dahil in-emphasize at pinaglalaban hanggang ngayon ni Senator Trillanes. Yung mga statement pare-pareho pa rin, yung mga ebidensya pare-pareho pa rin, nagtutugma-tugma, nagkakadikit-dikit, nagkukonek-konekta. Ang sinasabi sa atin, sandali. Mukhang totoo nga ang mga sinabi ni Senator Trillanes. Kaya hindi ko lubos maisip bakit hindi humarap sila Atty. Manscarpio at saka sila Congressman Pulong sa Quadcom para ipagtanggol nila ang sarili nila at ipahiya si Trillanes. Ipahiya ang mga nag-aakusa sa kanila. Si VP Sara, madalang nang umattend ng Quadcom meeting, hindi pa sumuspot sa subpoena ng NBI. Kaya doon mo maiisip na, totoo ba na may threat talaga sa buhay niya? Bakit hindi siya makipagtulungan sa NBI para maimbestigahan din ng NBI yung threat sa buhay niya? At bilang abogada, bakit siya mag-hire ng tao na maghihigante para sa kanya? Ang legal remedy doon, kung meron ka talagang natanggap na threat sa buhay mo, kung meron man, pupunta ka sa otoridad, sa NBI, sa police, ipapaalam mo yung impormasyon ng threat sa buhay mo para na sa ganun ma-actionan nila. Magpapablatter tayo, di ba? Yun yung dapat na ginagawa. Considering na lawyer si VP Sara, pero hindi yun ang ginawa niya. At hindi siya nakikipagtulungan ngayon sa NBI, hindi siya umaattend ng subpoena. Lahat ng delaying tactics, palusot, nakita natin. Pero may time siya na magalit sa social media, sa publiko. Hindi ito nakaka-impress, hindi ito nakaka-admire. At sana ma-realize nila yan. Hindi yan nakakatulong sa kanila. So, anong nangyari sa atin noong nakaraang administrasyon? Kung check nyo ang Corruption Perception Index, kumpara nyo yung time ni Pinoy admin and Duterte administration, mas lumala ang corruption sa Pilipinas. Check the Corruption Perception Index. Year by year. I-check nyo, paghambingin nyo. At talaga namang yung utang ng Pilipinas from Aguinaldo to Pinoy Aquino, dinoble. Tinapatan ni Pangulong Duterte. Tinapatan kasi nag-iwan si Pinoy ng 5 trillion utang at saka 1 trillion na pondo kay dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte naman ay nag-iwan kay PBBM ng mahigit 7 trillion na utang, no? Tapos yung corruption lumala. So anong iisipin natin? Yung education, yung kalidad bumagsak. Yung mga overpriced laptops, yung mga corruption sa DPWH, yada-yada, mga kababayan. Tapos, yung human rights talaga namang napabayaan and yung due process hindi naibigay sa mga maliliit na tao. Yun po talaga yung nakakasama ng loob. Yung mga tao
na na-allege, no, naaakusahan ngayon na involved sa criminality, sa illegal na pogo at saka smuggling ng illegal na droga ay malapit sa kanya, malapit sa dating Pangulong Duterte. Connected sa kanya. Tapos mga street level, libo-libong street level po ang nabiktima ng EJK. Yung iba doon, karamihan doon, mga inosente. At napatunayan sa korte ng inosente. So, hindi ko alam mga kababayan, ano? Pero going back doon sa question, tayo ba'y nabudol? O hindi pala. Hindi pala ako kasali kasi hindi naman po ako bumoto sa kanya. At kay BP Sara hindi ko rin po binoto. Kayo po ba'y nabudol, mga kababayan? At sa tingin niyo po ba, na isahan tayo mga Pilipino na mayagpag ang China, ang mga Chinese, noong panahon ni Pangulong Duterte, na mayagpag sila dito. Akalain mo na makiyaw ng lupain natin, bawal sa konstitusyon. Tapos gagamitin lamang sa pogo, illegal na pogo, na kung ano-anong mga illegal na pangyayari pala ang nagaganap dyan. At sa tingin nyo, ito na po ba ang pagbagsak ng Duterte Political Dynasty? Bakit natin sinabing political dynasty? Kasi sila po, halos isang pamilya. Pangulong Duterte, si BP Sara, Kong Pulong at yung apo pa ni Pangulong Duterte at si Mayor Baste Duterte po, lahat po sila nasa posisyon. No? Si Pangulong Duterte nag-step down nung pagka-presidente, hindi na siya tumakbo pero tatakbo ulit siya na pagka-mayor. So, political dynasty po talaga. And sa tingin niyo po, eto na po ba ang pagbagsak nila or simula ng pagbagsak nila? At deserve po ba nila na bumagsak ang kanilang political dynasty? Ilagay niyo lang po ang comment nyo sa comment section below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.